kaso ng dengue sa Pilipinas, hindi malayong umakyat din ang bilang ng kaso ng chikungunya. Yan ang pangamba ngayon ng DOH o Department of Health. Parehong uri kasi ng lamok ang nagdadala ng dengue at chikungunya virus. Narito ang aking report. Noong Hunyo pa idineklara ng Department of Health na may outbreak ng chikungunya sa bayan ng Patnongon sa Antique. Mahigit 300 ang naitalang kaso ng chikungunya roon. Pero ngayon, napag-alaman ng DOH na hindi lang pala chikungunya ang sakit na kumakalat sa lugar, kundi pati dengue na rin. Parehong klase ng lamok ang nagdadala ng dengue at chikungunya virus. Posible raw na may isang pasyente na may sakit na dengue ang nakagat ng lamok na carrier ng chikungunya disease. Kaya ang lamok naging carrier ng parehong dengue at chikungunya. And it's been reported that the mosquito can carry both. This is a very prolific mosquito kasi it only does not spread dengue, it can also spread chikungunya. Halos pareho ng sintomas ang dengue at chikungunya. Nagsisimula sa mataas na lagnat, pananakit ng kasukasuan at skin rashes. Kapag di naagapan, magdudulot ng labis na pananakit ng buto ang chikungunya. Sa sobrang sakit, posibleng di makalakad at makabangon ng pasyente. Ang dengue naman, nagdudulot ng pagdurugo ng bibig at ilong, pagbaba ng blood pressure, hirap sa paghinga at kalaunan, kamatayan. Hinihintay na natin yung pagkakaroon natin ng dengue vaccine. So if people are thinking na, yay, may vaccine, hindi na tayo maapektuhan ng lamok. So, ang problema natin sa lamok ngayon natin, may chikungunya sila ngayon. Wala tayong bakuna doon. Kaya nangangamba ang DOH na sa pagtaas ng kaso ng dengue sa Pilipinas, hindi malayong tataas din ang kaso ng chikungunya. Sa ngayon, umabot na sa 48,594 ang bilang ng mga tinatamaan ng dengue. Ayon sa DOH, malaki ang ibinaba ng dengue cases sa Luzon at Metro Manila. Pero mabilis ang pagtaas nito sa Visayas at Mindanao. Sa kanlurang Visayas nga, 100% ang itinaas ng dengue cases. Naniniwala ang DOH na isa sa mga dahilan ay ang palagiang pagbaha sa Visayas at Mindanao. Nangingitlog kasi ang dengue mosquito sa malinis at nakatiwangwang na tubig. Pero paano nga ba dapat maghanda kontra dengue? Ayon sa DOH, dapat daw may ordinansa ang bawat barangay ukol sa pagsupil ng dengue. May agarang aksyong medikal sa mga hinihilalang biktima nito at masusing pagmomonitor ng pinagmulan at pagkalat ng sakit. Ito ang mga batayan sa pagpili sa dengue-free barangay na ginawaran ng parangal ng DOH-NCR. Ang nag-iisang nakapagpatupad nito, ang Barangay 377 sa Santa Cruz Blumentritt, Maynila. Sadyang malinis at walang naitalang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Tuyo at walang bara ang daluyan ng mga kalsada at kanal dahil na rin sa patuloy na paglilinis ng mga residente. Kaya payo ng DOH ugaliin ang pag-iinspeksyon ng mga paso, drum, bote at iba pang lalagyan na posibleng pagbahayan ng kitikiti. Huwag maging kampante dahil hindi lang iisang sakit ang posibleng dala ng mga lamok na ito.